pagpatotoo ang ating kapatid na ito. Masigla na ngayon si Brother Eric. Eric Mura po, mga kapatid. Ayan. Ako po ay na-hospital, na-confine. Sa hindi pa po ako na-confine. 5 araw po hindi nakakain. Biro mo, ano na pala yung sakit ko, ano pala yun, mataas ang blood sugar. Tapos ngayon, si Mrs. nag-text yata kay Brother Willie na may sakit ako, mataas ang blood sugar. Ayun, pinagdasal ako ni Brother Willie na parang Milbil, Brother Jury, punta sa bahay. Tapos noon nakalabas ako, medyo wala pa akong ganang kumain. Ngayon, mga 3 araw yun, nang balik na, nakakain ako ng maayos. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon, sa mga ka-brother ko, Brother Willie. Yun lang po, maraming salamat sa mga Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa lahat ng mga taga-subaybay ng ating Bible program, sa mga kapatid sa iglesia. Ngayon po ay Sabado ng gabi ng December 5, 2020. Tayo po ngayon ay nagsasagawa ng ating Bible program sa pagkakataon pong ito dahil meron po tayong isinasagawa ngayon na monthly na Lord's Supper. Yung atin pong pagsasagawa po ng Santa Cena, ng banal na hapunan, ito po ay ginaganap po natin tuwing unang Sabado ng buwan. At ito po ay Sabado po ng gabi dahil yun po yung pagsasagawa ng mga unang Kristiyano noong pagpuputol-putol ng tinapay. Yun nga po yung pagbabanal na hapunan. Sa Gawa 20:7, sa Magandang Balita Biblia, ito po yung naulat na pagpuputol-putol ng tinapay na ginawa sa pangunguna ng Apostol Pablo. Ng Sabado ng gabi, kami nagkakatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi sapagat aalis na siya kinabukasan. Yan, binasa po natin sa Magandang Balita Biblia, Gawa 20:7, Sabado ng gabi. Nagkatipon ang mga unang Kristiyano. Ano ginawa nila? Nagpira-piraso ng tinapay, breaking of the bread. Yan nga po yung banal na hapunan. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi. Kaya yung mga taga-subaybay po natin, kung kayo po'y naninibago, bakit ang Bible program merong Sabado ng gabi? Kasi nga po, ngayon po ay pagsasagawa po ng Members Church of God in Jesus Christ Worldwide ng Lord's Supper, ng hapunan ng Panginoon. Ito po ay tuwing unang Sabado ng buwan. At yan po ay Sabado ng gabi. Kaya kung nakahanda na po ang ating mga kasama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, ay atin na pong puntahan ito pong paksa na atin pong tatapusin kung loloobin ng Panginoon ngayong gabi. Kung bakit hindi dapat pag-alinlanganan ng sinuman ang pag-iral ng impyerno ayon sa Biblia. Ang paksa pong ito ay ating binuksan noong November 15 at ngayon po ay matatapos ngayong December 5 dahil
Series po kasi yung ating ginagawa na pagtalakay para yung paksa po ay mas maintindihan, mas madali pong maunawaan ng ating mga nakakasama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Dito po sa paksa ang ating pinag-aaralan, hindi po dapat na magduda, hindi dapat na mag-alinlangan ang sino man sa pag-iral ng impyerno. Dahil meron nga pong mga nagdududa dyan, meron kasing mga nagtuturo, hindi totoo ang impyerno, walang impyerno, kagaya po ng mga turo ng saksi ni Jehovah. Meron naman pong tagapagturo, sinasabi may impyerno kaya lang wala pa sa ngayon. Dahil ika yan ay sa hinaharap pa. Dahil ika ang magiging impyerno, ito mismong mundo. Ito mismong lupa. Pag umulan na ng apoy mula sa langit, o magliliyab ika ang mundo, o ito na ang impyerno. Ay hindi ho totoo yun. Bakit? Ang impyerno po kasi, kaya tayo hindi dapat magduda dyan, si Jesus Christ ang nagturo ng tungkol sa impyerno. Na yan po ay umiiral na. Ang sabi nga ng Panginoong Hesus, doon po sa impyerno, meron po roong apoy na hindi namamatay at mayroong mga uod na hindi namamatay. Si Jesus Christ po, noong ituro yung impyerno, 70 times niyang binanggit yan. Lumabas sa bibig niya ang salitang impyerno. Hell, Hades sa Griego, Sheol naman sa Hebreo. Maliwanag po ba sa atin yan? Pagka ikaw ay nagduda sa impyerno, hindi ka naniniwala kay Jesus Christ. Bakit? 70 times binanggit ng Panginoong Hesus ang impyerno. Tapos, bukod sa yan ay sinabi niya, mismong si Jesus Christ ay nagpunta sa impyerno. Amen. Pinuntahan niya yung mga espiritong nasa bilangguan. Unang Pedro 3:19. Yung mga espiritong nasa bilangguan, mga fallen angels po sila. Yung lugar ng fallen angels na yon, yung bilangguan nila, yun nga po yung Tartarus. Bahagi po yan noong impyerno. Yun po yung ipinakita doon sa nakasulat sa Lucas 16, 19 hanggang 26. Pakita nga natin yung drawing nung manggagawa ni Mr. Soriano. Dating manggagawa sa grupo ni Mr. Soriano na nung makinig po dito sa paksang ito, siya, nagka-interes. Kaya sabi niya, Brother Willie, ako po ay artist. Gumawa po ako ng drawing, visual aid na magagamit nyo po sa paksa. O sige, pakita natin yan, no? Yan pong visual aid na yan. Yan po yung mababasa sa aklat ni San Lucas, Kapitulo 16, ang mga talata po 19 hanggang 26. Kung saan yung mayaman, noong siya po ay nandun na sa Hades ng pagdurusa, natanaw niya magkasama si Abraham at Lazaro. Ngayon, itong mayaman nagsasabi kay Abraham na kung pwedeng papuntahin si Lazaro sa lugar niya dahil siya'y nahihirapan. Sabi ni Amang Abraham, hindi pwede kasi mayroong malaking bangin na nakapagitan sa atin. Malalim yun. Yung nandyan, hindi pwedeng makapunta rito. Yung namang narito, hindi makakapunta dyan. Amen. Yung ating mga kasama, na-appreciate nyo po ba yung visual aid na yan? Ako po, noong isend sa akin yan, tuwan-tuwa ako Sabi ko, meron ka akong mga talagang nanonood ng programa at mga ito, manggagawa, ayaw pang magpakilala. Sabi niya, Brother Willie, hindi mo na ako magpapakilala kasi mahirap na, mahirap na ika.
Alam naman natin, ang kayang gawin ni Mr. Soriano pagka may kumakalas na sa grupo niya. Ginagamit ang kamag-anak, ginagamit ang pamilya. Kaya okay mo nang ganito lang muna, Brother Willie, ako ay anonymous. Basta kung ano po yung maitutulong ko po sa programa ninyo, lalo pagdating po sa pagguhit-guhit, mga visual aids na gagamitin. Ayan po. Kaya, ayan, malaking bagay po itong meron tayong ganito na ginagamit. Ito po yung panahon na si Jesus Christ ay hindi pa napako sa krus. Hindi pa siya namatay, hindi pa siya nabuhay na maguli. Ganyan po ang sitwasyon, ang kondisyon ng impyerno nung mga panahon na yon. Nagkaroon po ng pagbabago nung si Jesus Christ po ay mapako sa krus, mamatay at mabuhay na maguli. Anong pagbabago po yung nangyari? Yung nakikita nyo pong Hades kaaliwan, sa ngayon po, wala na yan, bakante na yan. Dahil lahat ng nandyan ay iniakyat ni Jesus Christ sa langit. Isinama na po niya nung siya po'y umakyat sa langit. Efeso 4:8 hanggang 9, mababasa po yan. Ang meron na lamang pong laman hanggang ngayon, itong Hades, pagdurusa. Amen. Naintindihan niyo po ba? Minu-minuto, oras-oras, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan, taon-taon. Mayroon pong mga dumarating dyan sa Hades pagdurusa. Sino po yung mga napupunta dyan? Lahat ng taong masasama. Sino po yung mga taong masasama? Mga hindi kumikilala at sumasampalataya sa Diyos. Mga nagtakwil kay Jesus Christ. Amen. Pwede po bang mag-amen? Yung narito po na mga naiintindihan po yung ating mga pinag-uusapan. 30 ang ngayong gabi po ay kasama natin sa ating Bible program. Pwede pa nating i-share po itong ating Bible program. Mag-share po tayo, invite po natin yung ating mga friends. Gawin din natin po yung watch party. Pag tayo po yung nag-watch party, habang tayo po yung nanonood, makakasama natin yung iba pa nating mga friends. Kaya magmumultiply po yung mga nanonood ng ating Bible program. Ngayon, yang Hades po sa kasalukuyan, ang existing na lamang po yang Hades pagdurusa. Nandyan po yung mga taong masasama, mga nagtakwil kay Jesus Christ, mga hindi sumasampalataya. Ngayon, yun namang Tartaros, nandyan po lahat ng mga fallen angels na nakakulong. Yung mga fallen angels na yun, ang kasalanan nila, sila po yung mga nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao sa panahon ni Noe. Kaya nga po, sa panahon ni Noe, nagkaroon ng mga giants, ng mga higante. Hello. Genesis 6:1-4. Sa panahon ni Noe, yung mga higante, doon sila nag-exist. Kasi sila po ay mga anak ng mga fallen angels. Bakit po nag-asawa yung mga fallen angels sa mga anak na babae ng mga tao sa panahon ni Noe? Kasi ang kanilang intensyon, i-corrupt ang DNA, yung lahi ng tao para mapigilan nila ang pagsilang ng Mesiyas. Ang kanilang naging plano, i-corrupt yung lahi ng tao para hindi na matuloy yung pagsilang ng Mesiyas ni Jesus Christ. Pero ang ginawa ng Diyos, si Noe, yung kanyang pamilya, yung 8 na matuwid, iningatan yun ng Diyos, niligtas yun ng Diyos. Sila po yung sumakay sa daong. Tama po ba? At mula kay Noe, lumitaw si Abraham. Mula kay Abraham, lumitaw ang Israel. At mula sa Israel, lumitaw si Jesus Christ. Amen.
Nakita po ba ng ating mga kasama yon? Itong mga fallen angels, nakakulong sila sa bilangguan, nakatanikala pa kasi mabigat ang kasalanan nila. Yung kasalanan ng mga fallen angels, yun din ang kasalanan ng mga taga Sodom at Gomora. Judas 1:6 hanggang 7. Nagkakaintindihan po ba? Kaya nga, papaanong si Mr. Soriano naiisip na ituro na yung mga nilipol ng Diyos na mga taga Sodom at Gomora may pag-asa pang maligtas sa araw ng paghuhukom. Yung mga kasama natin, sige nga po. Sukatin natin yung unawa ni Mr. Soriano na yon, na binibigyan po niya ng pag-asa na maligtas yung mga nilipol ng Diyos na masasamang tao sa Sodom at Gomora. Samantalang ito palang mga taga Sodom at Gomora, yung kasalanang ginawa nila, walang pinagkaiba sa kasalanan ng mga fallen angels na nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao sa panahon ni Noe. Ayan, Judas 1:6 hanggang 7. Basahin ko po para sa ating mga kasama. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. 7. Gayon din ang Sodoma at Gomora. Nakita po ninyo? Kaya ginamit yung salitang gayon din. Ibig sabihin, may similarity, may pagkakatulad. Amen. Amen po ba? Gayon din ang Sodoma at Gomora at ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo, sa pakikiapid, at sa pagsunod sa ibang laman ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Ano po ang sinasabi po ng talata? Doon po sa kalagayan ng mga tao ng Sodom at Gomora. Di po ba sila po ay nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan? Pinaparusahan na sila. Nasaan po sila? Sa impyerno. Sa Hades. Ngayon, nandun din po sa Tartarus na bahagi ng impyerno ang mga fallen angels. Amen. Kaya papaano si Mr. Soriano nagkaroon ng ganyang pagtuturo na yung mga nilipol ng Diyos na masasamang tao sa Sodom at Gomora na pinaparusahan sa impyerno, nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan, meron pang ibinibigay na pag-asa si Mr. Soriano na kaligtasan sa mga taga Sodom at Gomora. Yung mga taga Sodom at Gomora may pag-asa pang maligtas sa araw ng paghuhukom. Pero pagdating po sa akin, ako po'y walang katsansa-tsansa na maligtas. Hindi ba kakatuwa? Hindi ba weirdo yung turo na yan ni Mr. Soriano? Bakit yung mga taga Sodom at Gomora na ang kasalanan po ay kahalayan? Lalaki sa lalaki, nakikipagtalik, babae sa babae, nakikipagtalik. Ito si Mr. Soriano, meron siyang leniency na ipinapakita. Meron siyang malambot si Mr. Soriano sa mga taga Sodom at Gomora. I wonder why. Bakit po kaya? Ako po ay iniisip ko rin, bakit pagdating sa mga taga Sodom at Gomora, si Mr. Soriano hindi niya matigasan. Nawala ng pag-asang maligtas yung mga taga Sodom at Gomora. Bakit malambot si Mr. Soriano? Bakit pilit niyang hinahanapan ng pagkakataon na
maligtas pa yung mga taga Sodom at Gomorrah. Pero pagdating po kay Brother Willie, sinasabi ni Mr. Soriano, ako po'y wala ng pag-asang maligtas. Hindi ba? Ako po'y natatawa na lang dahil kalokohan. Kalokohan pang mental hospital, yung turo na yan ni Mr. Soriano. Diyan po sa impyerno, nandyan na po yung mga masasamang tao na nilipol sa Sodom at Gomorrah. At nandyan na rin po yung mga nagrebelde kay Moises bilang 16:1 hanggang 33. Mababasa po natin. Lahat ng mga nagrebelde sa leader na si Moises, sila po ay nandun na po sa Sheol, sa impyerno. Sila po ay pinaparusahan na po doon. Nagkakaintindihan po ba tayo? May batayan po ba si Brother Willie? Di po ba binabasa ko lang naman? Tapos, si Judas Iscariote na nagtaksil, nagtraidor sa Panginoong Hesukristo, nasa impyerno na rin. At doon sa impyerno, may sariling pwesto para lamang kay Judas Iscariote. Gawa 1:25. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sabi po ni Del Igate, parang ipinag-aabogado ni Ingkong ang Sodom at Gomorrah. Yun nga ang napansin ko. Bakit si Mr. Soriano ay nag-aabogado sa mga taga Sodom at Gomorrah? Pilit niyang hinahanapan ng lusot na mabigyan pa ng pag-asang maligtas, maging dapat sa Diyos ang mga taga Sodom at Gomorrah. Pero pagdating po sa akin si Mr. Soriano ay tinitiyak niya na ako po ay walang pag-asang maligtas. Kaya nga si Mr. Soriano hindi pwedeng makasama sa 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ. Bakit? Hindi matwid na hukom Hindi matwid na tagahatol. Pagdating sa Sodom at Gomorrah, binibigyan niya ng pag-asang maligtas. Pagdating sa akin, wala ng pag-asa si Willie Santiago. Ngayon, si Judas Iscariote, nasaan na po? Nasa impyerno. Ano ba ginawa ni Judas? Di ho ba nagpakamatay, nagbigti? Kaya wala talagang pag-asa nang siya po ay ma-restore. Yung siya'y makapagbalik loob. Hindi kagaya po ni Apostol Pedro. Kung pag-aaralan natin. Hindi ba si Judas nagtaksil? Pinagkanulo niya si Jesus Christ. Si Apostol Pedro naman, pinagkailan niya. 3 beses. Sabi kay Pedro, hindi ba ikaw alagad din ni Jesus? Hindi ko yung kilala. Hindi, ikaw nga alagad niya. Ganyan ka magsalita. Sinabi ng hindi. 3 beses po yun. Nagkaila itong si Apostol Pedro. Ngayon, pare sila nagkasala sa Panginoon. Si Judas, nagkanulo, nagtaksil. Ito namang si Apostol Pedro, pinagkaila niya, dininay niya. Ngayon, nung si Jesus Christ po ay mabuhay na mag-uli, kung matatandaan niyo po, nung sila'y magkita ng Panginoong Hesus, 3 beses tinanong ni Jesus Christ si Apostol Pedro, Pedro, iniibig mo baga ako? Yan po'y nasa Juan, Kapitulo 21, at ang talata po ay 15 hanggang 17. Mababasa po natin na 3 beses po tinanong ng Panginoong Hesus si Apostol Pedro kung siya ba'y iniibig ng Apostol Pedro. Sumagot naman ng Apostol Pedro, 3 beses din, iniibig kita, Panginoon, iniibig kita. Kay Mr. Soriano, nung madinig ko yun, tinan nyo ika.
nakulitan si Pedro. Dahil 3 beses tinanong eh. Kaya nung sumagot si Pedro, nung pangatlo, mali na sinabi, Panginoon, nalalaman mong iniibig kita. Nalalaman mo ang lahat ng bagay. Sabi ni Mr. Soriano, mali. Mali yung sinabi ni Pedro. Ano sabi ni Pedro mali? Na nalalaman ni Jesus Christ ang lahat ng bagay. O ngayon papatunayan kong mali ang sinabi ni Pedro na alam lahat ni Jesus Christ, ang lahat ng bagay. Dahil yung araw at oras ng paghuhukom, hindi alam yun ng anak. Yung Mateo 24:36, puntahan po natin, Ipapansin ko lang yung kapangahasan ni Mr. Soriano. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ayan Sister Los. Hindi ba mali? Si Pedro nung sabihin niya na alam ng Panginoong Hesus ang lahat ng bagay. Dahil mismo ang Panginoong Hesus ang umaamin. Na yung araw at oras nung kanyang pagbabalik, kahit ang mga anghel, kahit ang anak, walang alam doon. Ang ama lamang ang nakakaalam. Palakpakan yung mga fanatics. Palakpakan. Tama tama si Brother Eli, mali si Pedro. Sabi ko, hindi ka ako lulusit yung ganyan. Bakit? I-analyze mo po yung Mateo 24:36. Kailan sinabi ni Jesus Christ yan? Hindi pa siya napapako sa krus. Hindi pa siya namamatay. Hindi pa siya nabubuhay na maguli. Amen? Pwede ho bang mag-amen? Yung nagre-record dito sa Apalit. Sige nga. Sa Brazil. Sige nga. Hindi ba itong Mateo 24:36, pinahayag ni Jesus Christ, hindi pa siya napako sa krus, hindi pa siya namatay, hindi pa siya nabuhay na maguli. Kasi, yung binasa nating Juan 21:15-17, nabuhay na maguli si Jesus Christ doon. Glorified Jesus Christ na siya. Meron na siyang glorified body. Kaya nung sabihin ng Apostol Pedro na nalalaman mo ang lahat ng bagay, tama si Apostol Pedro doon. Bakit? Nung si Jesus Christ po'y mabuhay na maguli, meron na siyang maluwalhating katawan. Ano sabi ng Panginoong Hesus? Lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Amen. Amen po ba? Ganyan po ang maayos na pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa Biblia. We must consider the time element. Amen. Amen po ba? Kaya para si Mr. Soriano magpapahanga, mali si Pedro sa kanyang sinabi. Binasa yung Mateo 24:36. Hindi naman po yun. Hindi po yun Hindi tama yung paggamit ng talata dahil magkaiba ng time element yan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ngayon si Jesus Christ po, di po ba nasa langit na? Tama po ba? Yan bang Mateo 24:36 pwede pa bang i-apply yan sa Panginoong Hesus dahil hindi pa rin niya alam ang araw at oras ng kanyang pagbabalik? Hello, may kausap po ba si Brother Willie? Hindi ba siya nasa langit na? Pwede ba namang hanggang ngayon si Jesus Christ wala pa rin alam sa araw at oras ng kanyang pagbabalik? Siya pupunta rito? Gamit lang ng isip? Ngayon, bakit tayo napunta dyan? Kasi itong si Judas, ang kasalanan niya kay Jesus Christ, yung pagkakanulo, pagtatraidor. Hindi na siya nabigyan ng pagkakataong makapagbalik loob dahil nagpakamatay. Kaya nga siya nasa impyerno Kaya
iwasan ho natin, wag nating gagawin yung pagpapakamatay. Yan ang punto ko. Lalo sa panahong ito, maraming nadidepress, nagpapakamatay ang mga hindi na makayanan yung mga problema nila sa buhay. Yung pagpapakamatay, mabigat na kasalanan yan, ganyan ang ginawa ni Judas, kaya po siya nandun na sa impyerno, pinaparusahan, at may sariling lugar para kay Judas. Ngayon, si Apostol Pedro, kaya ko lang naman naalala, kasi meron din naman siyang kasalanang nagawa laban kay Jesus Christ, yung pagkakaila 3 beses. Kaya nung magkita sila ng Panginoong Hesus, 3 beses siyang tinanong kung iniibig niya ang Panginoong Hesus. Para saan yung pagtatanong na yon ni Jesus Christ? Hindi ba para makabawi si Apostol Pedro? Tama po ba? Pwede po bang sumagot yung mga narito? Hindi ba kaya kailangang 3 beses tanungin ng Panginoong Hesus itong si Apostol Pedro dahil 3 beses siyang ipinagkaila ng Apostol Pedro? Ngayon, para makabawi, yung iba ayaw nung salita kong ginamit na makabawi, ano yan, basketball? Ako'y natatawa doon sa mga pilit po akong gustong tutulan Hindi ba totoo 3 beses ipinagkaila ng Apostol Pedro si Jesus Christ? Ngayon, alam niyo po ba na mayroong sinabi si Jesus Christ na kapag siya po ay iyong ikinaila, ikakaila ka rin niya. Naintindihan niyo po ba yun? Kaya nung ako po ay sabihin ko yan, meron pong mga nagsikap na yan tutulan at pinagtatawanan nila. Kayo sinabi na yun na para makabawi si Pedro. Ano yan? Basketball ba yan? Ako noong marinig ko yung ganong mga tutol, ako'y natawa at ako po ay naawa. Kasi tinan nyo po itong sinabi sa 2 Timoteo sa Kapitulo 2 at ang talata po'y 12. Kung tayo'y mangagtiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Hello? Matututo si Mr. Soriano dito po sa aking inilalatag ngayon. Hindi ba ito ang sinabi na pagka i-dininay mo si Jesus Christ, ikinaila mo siya, ikakaila ka rin ni Jesus Christ? O ano ba ginawa ng Apostol Pedro? Hindi ba pagkakaila? Ilang beses? 3. Kaya nung magkita na sila ni Jesus Christ, nagtanong si Jesus Christ 3 beses din, Pedro, iniibig mo baga ako? Si Pedro, 3 beses sumagot, iniibig kita, Panginoon. Para saan po iyon? Kasi yun po'y pagbibigay ng pagkakataon kay Apostol Pedro na makabawi siya sa kanyang ginawang 3 beses na pagkakaila kay Jesus Christ. Amen! Pwede po bang mag-amen yung mga naintindihan yung punto na yan? Kailangan kasi ma-override. Ma-override yung 3 denials na ginawa ng Apostol Pedro. Kaya ito po si Jesus Christ. 3 beses siyang nagtanong, iniibig mo ba ako? Nung sabagot si Pedro, oo Panginoon, iniibig kita. Burado na yung unang pagkakaila. Amen. Ngayon, pangalawang pagkakataon, Pedro, iniibig mo ba ako? Oo Panginoon, iniibig kita. Burado na yung pangalawang pagkakaila. Amen.
Noon namang pangatlong tanong na, Pedro, iniibig mo ba ako? Oo, Panginoon, iniibig kita. Alam mo lahat ng bagay. Nabura na yung pangatlong pagkakaila. Amen. Hindi niyo po madidinig kay Mr. Soriano yung ganyan. Pero pag kokopyahin na ni Mr. Soriano at ipagyayabang, madidinig nyo na sa kanya. Kaya lang, sumasablay eh. Pag kinopya na sa akin ni Mr. Soriano, sumasablay eh. Kagaya ngayon, ang laking sablay nito. Ano po yun? Dati kasi ang turo ni Mr. Soriano, ang iglesia, babae yan. Babae ang iglesia. At yung babae na iglesia, ikakasal kay Jesus Christ. Yan ang turo niya eh. O ngayon, nung ako po ay may tinalakay dito na sinabi ko, magkaiba ang Israel sa iglesia. Bakit po? Pagka ako simbolo ng Israel, babae. Pagka naman iglesia, ang simbolo, lalaki. Nakumbisi ko si Mr. Soriano doon sa argumento ko na iba ang Israel sa iglesia. Ang Israel, asawa ng Panginoon. Babae siya, ang Israel. Ang iglesia kako'y lalaki. Bakit? Si Kristo ang ulo ng katawan sa makapitbagay ng iglesia. Colosas 1:18. Si Kristo ang ulo, lalaki. Yung katawan ni Kristo, lalaki din. Amen. At ang iglesia kako, tinatawag siya na one new man. One new man. Ephesians 2:15. Hello, kayo po ba'y nakakasunod? Ayan ang aking nilatag na mga argumento na ang iglesia, simbolo ng lalaki yan. Ito si Mr. Soriano, nangopya na. Kinopya na po ni Mr. Soriano yung aking argumento na ang iglesia, sinisimbolo ng lalaki. Kaya lang sumablay si Mr. Soriano. Bakit? Sabi ni Mr. Soriano, ang iglesia, nilalarawan bilang lalaki. At ang iglesia, pag dinala na sa langit, ikakasal kay Kristo. Hello? Hindi ba kayo kinikilabutan dyan sa pinopromote na yan ni Mr. Soriano? Yung iglesia na sinisimbolo ng lalaki, pag dinala na sa langit, ikakasal kay Kristo. O ano pinopromote ni Mr. Soriano? Same-sex marriage. May video niyan. Kaya hindi makakawala yan si Mr. Soriano. Nagkalat na naman. Bakit? Kasi namumulot, nangongopya ng turo si Mr. Soriano. Nagandahan siya ron sa argumento ko. Kaya kinopya niya. Kaya lang, dahil kumopya lang siya, ayun, sumablay. Pag daw po ang iglesia inakyat na sa langit, may mangyayaring kasalan. Si Kristo ikakasal sa iglesia na isang lalaki. Naloko na. Kaya pikon. Napikon yung mga fanatics. Nireklamo yung Facebook page na Bulaang Propeta. Ni Brother Jacob Santos at pati yung programa noong broadcaster, si Rex Cayano. Ay, talagang nireklamo rin ng mga fanatics. Ba't kayo ganyan? Hindi naman ganyan si Mr. Soriano nung araw. Sabi ni Mr. Soriano, may mali akong tinuturo. Expose niyo ako! I'm ready to face anybody. May video naman si Mr. Soriano na ganyan na malakas ang loob niya kasi namumuna siya ng ibang iglesia. Sabi niya, pwede rin siyang punahin. Di ba? Pwede rin siyang i-expose yung kanyang mga maling turo. O bakit ngayong ini-expose yung mga mali-maling turo ni Mr. Soriano? O eto ngayon ng kanyang order sa mga miyembro niya na ireklamo nyo, tanggalin niyang mga videos na yan. Yan ang nangyayari dahil mga napipikon,
Bawal ang pikon. Bawal ang pikon. Sa aral tayo. Tama po ba? O ngayon, bakit tayo napunta dyan? Kasi ganito. Yung pangyayari kay Apostol Pedro, gusto ko lang once and for all klaruhin yan. Si Jesus Christ, kaya 3 beses nagtanong kasi alam niya 3 beses siyang ipinagkaila ng Apostol Pedro. Sinabi na, pagka pinagkaila mo si Jesus Christ, ipagkakaila ka rin niya. O ngayon, dahil si Apostol Pedro nakabawi na, talagang ulit-ulitin ko yung nakabawi Hindi na siya ipagkakaila ni Jesus Christ. Amen! Amen po ba? Absuelto na si Apostol Pedro. Diba? Acquitted na siya. Kaya nga siya nakapagbalik loob Hindi kagaya ni Judas Iscariote. Nagpakamatay kasi. Kaya yung mga may pinagdaraanan na mga problema, lalo po noong magka-lockdown, may mga nawalan ng trabaho, negosyo, nalugi, dumanas ng mga depresyon, ayan, nagpapakamatay. Wag ho natin gagawin yun dahil sa Biblia po yung mga nagpakamatay, nag-suicide, gaya ni Judas, nandun po sa impyerno, pinaparusahan. May sariling lugar si Judas sa impyerno. Bakit? Kasi si Judas po, naging tagapagturo siya. Santiago 3 at 1. Ang sabi po, pagka ikaw ay tagapagturo, lalong mabigat ang hatol. Huwag maging guro ang marami sa inyo, mga kapatid ko. Yamang nalalamang tayo'y tatanggap ng lalong mabigat na hatol. Ano ibig sabihin? Sa impyerno po pala, grado-grado ang parusa. Amen. Grado-grado ang parusa na ipinapataw sa mga pinaparusahan sa impyerno. Pagka ikaw ay tagapagturo, gaya ni Judas Iscariote, mas mabigat ang hatol. Kaya nga pagka wala sa iyo yung kaloob na pagtuturo, huwag kang mangangahas. Huwag mong ipagpilitan. Sa isang punto, nauunawaan ko si Bonjing kaya ayaw lumarge. Alam niya kasi hindi siya pwede. Sa punto na yun siguro kinakabahan si Bonjing dito na pagka tagapagturo, lalong mabigat ang hatol. Kaya hindi siya alagwa. Oo. Mabuti pa ka ako yun. Tanggap niya na hindi talaga siya para sa pagiging tagapagturo. Pero meron dyan, lasenggo naman. Lasenggo. Tapos pag nalalasing nagwawala sa barangay, nagbabasag doon ng mga gamit. Yung asawa inuumbag, paglasing. Tapos ngayon mangangahas. Na yung pagiging tagapagturo ay niluluguran. Delikado yan. Dapat umatras na pagka ganun. Ganun po yung napansin ko lang na mabuti pa kako itong Bonjing, na wala naman kasing order sa akin si Brad Eli. Yung palusot lang yon. Ayoko ikaw mangahas. Kasi wala talaga sa kanya yung gift, yung kaloob para magturo. Mas mabuti pa yung ganon, aminado, kaya lang hindi rin okay kung magpakilali, pangalawang sugo, pangalawang leader, pagka siya po ay, pumoporma, ganon, na pangalawang leader, pangalawang sugo. Tapos ito namang
kilala ko naman na wala naman talagang alam sa Biblia. Kaya nga, kung magsabi, hindi siya pastor, hindi siya mangangaral. Pero ang Biblia pinapangahasan na gamitin. Delikado po yun. Mas mabigat ang hatol sa mga tagapagturo. Pagka yung pagtuturo mo wala sa ayos, pagka mali-mali turo mo, mas mabigat ang hatol. Ngayon, pagka naman ikay tagapagturo na ang itinuturo mo yung totoo, yun namang mga rewards, yung mga gantimpala naman ang dakila namang mga gantimpala, mga rewards ang ipagkakaloob sa isang maayos na tagapagturo. Amen! Amen po ba? O kaya si Mr. Soriano, ano madalas sinasabi? Siguro, maaawa naman sa akin ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Doon po si Mr. Soriano nagkukubli na sa dami ikan ng mga inakay ko, maaawa na sa akin ng Diyos. Siguro. Sabi ko, pagka ginagamit yung siguro, hindi sigurado yun. Kung ang tagapagturo nyo hindi sigurado sa kaligtasan niya, lalo kayong walang kasiguruhan sa kaligtasan. Tama po ba? Lalo yung mga inaakay. Kaya pag nadidinig ko yung salita na ni Mr. Soriano, siguro, maaawa naman sa akin ng Diyos. Sabi ko, delikado itong mga sinasabi ni Mr. Soriano. Siya yung kaligtasan niya, wala siyang katiyakan Siguro, maaawa naman sa akin ng Diyos dahil sa mga inakay ko. Marami ka ngang inakay. Tinuruan mo naman ng mali. Ang itinuro mo hindi pirme, hindi consistent, nagbabago-bago, nag-iiba-iba. Paano nga maayos yung mga itinuro mo nagbabago-bago, nagkokontra-kontra. Mga hidwang pananampalataya ang mga naituro ni Mr. Soriano, mga maling turo. Kagaya nito uulitin ko. Yung iglesia, lalaki. Sabi ni Mr. Soriano. At yung iglesyang lalaki, ikakasal naman kay Jesus Christ sa langit. Hindi ba kayo lalayas dyan? Hindi ba nagpapasakali na si Mr. Soriano? Hindi ba yan introduction na ni Mr. Soriano na baka dumating ang araw sa mass wedding na gagawin pwede na yung lalaki sa lalaki. Hindi ba? Ganyan na yun Ako po kasi, nakasama ni Mr. Soriano, bawat kilos at galaw niya, nasusundan ko po yun, na-anticipate ko. Hindi ba nagmamass wedding si Mr. Soriano? O ano ang pwede nating asahan na? Sa mass wedding, pwede nang ikasal ni Mr. Soriano parehong lalaki, parehong babae. Bakit? Turo niya ngayon si Jesus Christ ikakasal sa iglesia na lalaki. Naloko na. Ganyan lang naman yun ngayon, Mr. Soriano, ano yun? Slip of the tongue. Madalas naman kasi pag nasusukol ko, slip of the tongue ang idadahilan ni Mr. Soriano. Ngayon, tuloy tayo sa ating paksa. Hindi ko nakakalimutan yung ating paksa. Sa impyerno, meron po doon pinaparusahan. Mas mabigat na parusa kapag ikaw ay tagapagturo, kagaya po ni Judas Iscariote. Meron na pong existing na impyerno. Hindi totoo yung ang impyerno sa darating pa lang. At pag umulan ng apoy mula sa langit, ito mismong lupa, mundo, ang magiging impyerno. Yan ang turo ni Mr. Soriano. Isa pang maling turo yan. Existing na po ang impyerno. Pinuntahan nga ni Jesus Christ. Siya mismo yung nagpunta ron. Paano hindi existing? Yung bilangguan ng mga fallen angels, yung Tartarus, bahagi ng impyerno yun Tama po ba? Yung Hades pagdurusa, yun, tuloy-tuloy pa rin ang pagkakaroon ng mga nilalagay doon.
Ang wala na lang, ang bakante na, yung Hades Paraiso, yung Hades Kaaliwan. Dahil lahat nung nandoon, mula kay Abel hanggang kay Juan Bautista, isinama na ni Jesus Christ sa langit. Kaya marami na pong mga tao sa langit. Amen? Ha? Iniakyat sila sa langit ng Panginoong Heso Kristo, isinama sila doon. O ngayon, ang ating tanong ganito, para po sa huling bahagi ng ating paksa. Anong katunayan na may grado-gradong parusa na nararanasan at mararanasan ng mga taong masasama sa impyerno? Maglitaw po tayo ng mga batayan sa Biblia na talagang sa impyerno po, may grado-gradong parusa doon. Na nararanasan at mararanasan ng lahat ng mga taong masasama, mga nagtakwil sa Diyos, hindi sumasampalataya sa Diyos, mga nagtakwil sa Panginoong Hesukristo, yung mga lumapastangan sa Holy Spirit. Yung paglapastangan sa Espiritu Santo, kasalanang walang kapatawaran. Kasama po dyan yung pagpapagaling na ginawa ni Jesus Christ, sinabi nung mga Pariseo na sa demonyo yung kapangyarihan ni Jesus Christ. Sa panahon natin ito, meron pa rin ganyan na yung healing, tinututulan nila kasi wala sila noon. Yun lang naman ang nakikita natin. Yung mga Pariseo, wala kasing healing, wala silang mga himala. Si Jesus Christ ang meron. Kaya sila naiinggit kay Jesus Christ. Tama po. O ngayon, sa panahon natin ito, yung mentalidad na yun ng mga Pariseo, nandiyan pa rin sa marami. O dahil po sa ating Bible program, marami na po ang mga gumagaling. Tama po ba? Marami na po ang nakaranas ng pagpapagaling. Yung mga may prayer request, wag ho kayong mahiya na magpadala ng inyong prayer request dyan. Makatulong po ang Bible program sa inyong mga sakit karamdaman. Ibigay po ang pangalan ng may sakit at kung ano po ang sakit. Sige po meron po tayo ngayong pagbibigay ng daan sa mga prayer request po ninyo. Yung mga lumalapastangan sa Holy Spirit, sila po yung mga itinatakwil yung healing, mga miracles, at kine-credit kay Satanas. Ganyan din po yung mga ginagawa noong mga kritiko, yung mga galit sa akin, yung mga pagpapagaling dito, sinasabi nila hindi totoo, hindi sa Diyos, o mabigat na kasalanan yun. Hindi kayo paliligtasin, hindi kayo palulusutin ng Holy Spirit sa inyong kalapastangan ng ginagawa. Diretso sa impyerno yung mga ganun. Ako meron akong alam, nandun Naaawa ako pag naaalala ko yung matanda. Naaawa ako kasi nakasama natin. Tapos bandang huli po nung magalit sa akin yung healing po ang pinunteriya. Maraming sinabing kalapastanganan. Ayun, hindi po pinalampas ng Holy Spirit. O nandun na po sa impyerno yun. Yun po ay dumadanas na po ng matinding pagdurusa. Dahil sa impyerno, grado-grado po ang parusa. Anong katunayan? Basa sa Lucas 20:46 hanggang 47. Magandang balita, Biblia. Sundan niyo po ang basa. Mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan na mahilig lumakad ng may mahahabang kasuotan at gustong-gustong maparangalan sa mga liwasan. Mahilig silang umupo sa mga upuang pandangal sa sinagoga at mga upuang pandangal sa mga handaan. Binabanggit po rito na dapat pag-ingatan mga tagapagturo. Tama po ba? Sa panahon ni Jesus Christ, nandyan po yung mga Pariseo, mga tagapagturo yan. Ano po ang sinabi ng Panginoong Hesus? Mag-ingat sa mga tagapagturo ng kautusan, mahilig lumakad ng may mahahabang kasuutan at gustong-gustong maparangalan sa mga liwasan. Ibig sabihin, itong mga tagapagturong ito, ano sila?
Gusto po nila ng yung atensyon makuha nila. Kaya papansin sila, pagka naglalakad, mahaba kasuotan, tapos gusto nilang sila pinupuri, pinaparangalan ng mga tao. Mahilig silang umupo sa mga upuang pandangal sa sinagoga at ang mga upo ang pandangal sa mga handaan. Sila? Showy. Para yung kanilang mga sarili maipromote. Hello! May ganyang mga tagapagturo. Ngayon, ano po ginagawa ng mga tagapagturo na yan na dapat pag-ingatan? Tuloy! Hinuhuthot nila ang ari-arian ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Dahil yan, lalo pang bibigat ang parusang igagawad sa kanila. Napasin niyo po ba yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa mga tagapagturong mapagkunwari? Yung mga tagapagturo na ang gawain hinuhuthot ang ari-arian ng mga byuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pagkukunwari lamang. Nung ako po'y nasa grupo ni Mr. Soriano, matagal lang problema yung mahabang panalangin. Oo, matagal po ako, 19 na taon. Pagka kami nag-aaralan, lagi na lang reklamo. Pagka kami nagklase ministerial, yung mga aralan ng manggagawa, lagi na lang ang report yung mahahabang panalangin. Si Mr. Soriano ang sinasabi, mga manggagawa, huwag niyo hahabaan ng panalangin. Huwag niyo kaming gagayahin ng pamangkin ko. Aminado si Mr. Soriano, mahaba silang manalangin. Hayaan niyo na ika kami kasi kami ang mga leader. Marami kaming mga pinapanalangin. Kaya humaba man, sa amin na lang yun. Yung mga nanonood ng ating Bible program. Alam nilang totoo sinasabi ko matagal ng problema yung tungkol sa mahabang panalangin ng mga manggagawa. Paano hindi hahaba? Meron kayong dyan SOP na kailangan babanggitin ng pangalan ng magtiyuhin. Kailangan babanggitin yung kanilang mga ginagawa. Panginoon, maawa ka po sa mga sugong mangangaral na iyong isinugo sa aming kalagitnaan. Mga mangangaral na araw-gabi ay nagpapagal para sa aming kaligtasan. Mga mangangaral na nag-alay ng kanilang sariling kaligayahan. Hindi ba mahaba talaga? Hello? May kausap pa ho ba si Brother Willie? Malaman ko lang po kung kayo nandyan pa. Paano hindi hahaba? Kailangan ibabanggitin yung mga leader. Pagka yung manggagawa ay nanalangin at hindi nabanggit yung mga leader, naku, ipapatawag na po yun ng nakakataas. Kapatid na manggagawa, may laban ba ang loob mo sa ating mga sugong mangangaral? Bakit po? Kasi hindi mo binanggit sa iyong panalangin. Di talagang obligado. Ganun po Kaya humahaba yung panalangin kasi kailangang i-promote yung mga leader, yung magtiyuhin. Subukin yung alisin yung magtiyuhin. Huwag niyong banggitin. Maiksi lang ang panalangin. Hindi ba kahit sa bautismo, isisingit pa rin yung magtiyuhin? Huling tanong sa babautismuhan, ikaw ba kapatid ay sumasampalataya na sa mga huling araw na ito, mga sugo ng Diyos, sina kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Kaya nga, pati sa bautismo humahaba rin yung tanungan dahil kailangan isama yung magtiyuhin ngayon, bakit tayo napunta dyan? Kasi yung mga tagapagturo na mga mapagkunwari, ano po yung makikita natin sa kanila? Mahabang magdasal yun, mahabang manalangin. Tapos, ano pa? Hinuhuthot nila ang mga ari-arian. Ano ba ginawa ni Mr. Soriano? Hindi ba yung properties
na dapat ipinangalan sa iglesia. Ano ginawa ni Mr. Soriano? Pinangalan sa sarili niya. Pinangalan sa pamangkin niya, sa mga malalapit sa kanya. Ay hindi ba? Panghuhut-hut yan. Tama po ba? Ha? Kaya nga yung reklamo ni Mr. Soriano nung araw, bakit tayo lang ang iglesyang pinagbabayad ng buwis? Bakit dito sa Apalit, Pampanga, tayo lang ang sinisingil ng buwis? Ang ibang iglesia, tax-free. Ha? Nung akin pong maimbestigahan, kaya pala obligadong magbayad ng buwis si Mr. Soriano sa munisipyo ng Apalit kasi yung mga lupain nakapangalan sa kanya. Ha? Hinuthot ni Mr. Soriano yung ari-arian na para sa iglesia. O ngayon, ano sinasabi ng Panginoong Hesus sa mga tagapagturo na mga mapagkunwari? Ano ginagawa ng mga mapagkunwari na yan? Hinuhut-hot ang mga ari-arian, tapos mahabang dasal. Ha? Ang sabi, dahil dyan, lalo pang bibigat ang parusang igagawad sa kanila. Kaya meron po ba talagang grado-gradong parusa sa impyerno? Meron po ba? Ano po sagot ng ating mga kasama? Meron ho bang batayan sa Biblia yung sinasabi ko na merong mas mabigat ang parusa sa impyerno? Sino po yung tumatanggap ng mas mabigat na parusa? Ang mga tagapagturong mapagkunwari. Hindi ba si Mr. Soriano kunwaring mahirap? Dukhang pantas na lalaki. Tama po. Ha? Ginamit niyang batayan yan Ecclesiastes 9:15. Dukhang pantas na lalaki. O ngayong naglilitawan na po yung mga ari-arian na yan. Nailitaw na po yung bank account ni Mr. Soriano. May 17 million sa Metro Bank. Ka-joint account si Yuli. Ano sabi ni Mr. Soriano? Tungkol sa dukhang pantas na lalaki. Bakit? Mababasa ba na yung dukhang pantas na lalaki na yan ay nanatiling dukha? Yun na po yung palusot ni Mr. Soriano Mababasa nyo ba na nanatiling dukha yung dukhang pantas na lalaki? Tapos yung batayan ni Mr. Soriano na hanggang sa oras na ito nagugutom kami, nauuhaw. Wala kaming tiyak na tahanan. Nung nagpapalusot na dahil marami na siyang mansyon. Kaya pala ikan na sabing walang tiyak na tahanan. Kasi maraming ang tahanan. Hindi ka mapirmi sa isa. Ako po noong yan ay maiparating sa akin. Naaawa ako talaga sa mga hanggang ngayon na chuchubibo, na uuto. Hindi pala ibig sabihin ng walang tiyak na tahanan, wala talagang tahanan. Marami marami, hindi mapirmi sa isa. Kaya nga yung dukhang pantas na lalaki na yan, nung pag-aralan ko, sabi ko, hindi talaga pwede kay Mr. Soriano Bakit? Dukha. Milyonary na si Mr. Soriano. Pumasok sa top 10. Richest Filipino preacher. Pang number 4 si Mr. Soriano, pang number 10 naman yung Bonjing. Kaya X na yon, X. Hindi pasado bilang dukha. Tapos pantas, hindi rin pasado. Sa pagiging pantas, bakit? Hindi raw kinasal si Maria at Jose. Wala raw mababasa na nagpakasal itong si Maria at Jose. Paano nga pantas yun? Mababasa po sa Biblia, kinasal. Itong sina Maria at Jose. Babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Sa 1:24. Tingnan nyo po kung pantas si Mr. Soriano. Nang magising si Jose, sinunod nga niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria.
1 at 24 ng Mateo, Magandang Balita Biblia. Sabi ni Mr. Soriano, hindi raw mababasang kinasal itong mag-asawang Jose at Maria. Samantalang nabasa natin, pinakasalan ni Jose si Maria. Magandang Balita Biblia ng Mateo 1:24. O kaya ikesa na po natin yung pantas. Hindi pasadong pantas si Mr. Soriano. Tama po ba? O tapos, yun lang babae na nagbuhos ng pabango kay Jesus Christ. Pantas ba si Mr. Soriano? Sabi niya, si Maria Magdalena yun eh. O, nung pamalian ko, nung tutulan ko, umatras si Mr. Soriano. Hindi pala si Maria Magdalena yun. Ito kasing si Sani. Sukat ba naman pulutin yung Maria Magdalena? Hindi pantas si Mr. Soriano. Tama po ba? Ekis na yun, ekis. Yung dukha, ekis, bagsak. Yung pantas, ekis, bagsak si Mr. Soriano. Ngayon, yung lalaki, hello, yung lalaki, kayo na ho kayo na ho ang magbigay ng grado. Iwan ko na ho sa inyo yan, Ayoko na hong magbigay pa ng komento. Bahala na ho kayong magbigay kung check o eke si Mr. Soriano sa pagiging lalaki. Yun na lamang po. Bahala na kayong magbigay ng inyong grado kay Mr. Soriano sa pagiging lalaki. Basta ang alam ko, sa dukha, pantas, ekis na yon. Sa lalaki, kayo na magbigay ng grade. Ngayon, tuloy tayo sa ating pinag-uusapan dito. Sa impyerno, mas mabigat ang hatol o parusa sa mga tagapagturo na mga mapagkunwari, mapagsamantala. Maliwanag po ba? Yung mga nanghuhut-hut ng mga ari-arian, tapos kung manalangin mahaba, yun. Mga tagapagturong mapagkunwari at mapagsamantala, sa impyerno po, paparusahan sila, mas mabigat na hatol. Ngayon, sino pa ang mga mas mabigat ang parusa sa impyerno? Basa, Mateo 11:20 hanggang 24. Magandang Balita Biblia. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niyo roon, sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Meron palang mga bayan, nung si Jesus Christ ay nasa lupa, naggumawa siya ng mga himala, pagpapagaling, pero yung mga bayan na yun ay hindi naman nagsisi, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kaya sila po'y sinumbatan ng Panginoong Hesus. Ano ang kanyang sinabi? Sinabi niya, tuloy, kawawa kayo, mga taga-Corazin. Kawawa kayo, mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Tuloy. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa mga taga Tiro at taga Sidon. Napasin niyo po yan. Yung bayan ng Corazin, bayan ng Bethsaida, sa araw ng paghuhukom, sinasabi ng Panginoong Yesus, mas mabigat na parusa ang sasapitin ninyo kaysa mga taga Tiro at taga Sidon. Amen! Amen po ba sa ating mga kasama? Nakita po ninyo, sa araw ng paghuhukom, sa pagpaparusa, mas mabigat ang parusa na nakaukol sa mga bayan ng Corazin at Bethsaida kumpara sa bayan ng Tiro at Sidon. Amen. Bakit? Itong bayan ng Corazin, bayan ng Bethsaida, naranasan nila yung mga himala ng Panginoong Hesus. Pero hindi sila nagsisi.
Sa kanilang kasalanan, hindi sila nagbalik loob. Pero itong si Tiro at Sidon, wala sila kasing nasaksihan at naranasang mga himala eh. Tama po ba? Kaya sa araw ng paghuhukom, mas mabigat ang parusa ng bayan ng Corazin, bayan ng Bethsaida. Tuloy pa natin ang basa. At kayong mga taga-Kapernaum, maaaring itaas ninyo ang inyong sarili hanggang langit, ngunit ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Yun nga po yung impyerno. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Tuloy. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang daranasin ninyo ng mga taga-Kapernaum kaysa mga taga-Sodoma. Ayan, dyan nagkamali si Mr. Soriano eh. Binibigyan niya na pag-asa yung mga taga-Sodoma. Kasi doon sa Bibliang Tagalog na malalim ang salin, higit na mapagpapaumanhinan. Ayun, doon po si Mr. Soriano kumuha ng batayan. Higit ikang mapagpapaumanhinan ang Sodoma kaysa mga taga-Kapernaum. Eh hindi naman ho ganun ang ibig sabihin nun eh. Ipinapakita lang ng Panginoong Hesukristo ang mga taga-Kapernaum dahil sa mga himalang nasaksihan nila sa araw ng paghuhukom, mas mabigat ang parusa ng mga taga-Kapernaum kaysa sa parusa sa mga taga-Sodoma. Parurusahan pa rin yung mga taga-Sodoma, hindi ililigtas. Naman! Nagkakaintindihan po ba? May parusa pa rin sa mga taga-Sodoma at Gomora. Higit lang yung mga bayan na nakasaksi, nakaranas ng mga himala, gaya ng Kapernaum, gaya ng Corazin, gaya ng Bethsaida. Maliwanag po ba yan? Amen po ba? Pwede ho bang mag-amen yung mga narito kung naintindihang mabuti? O ngayon, si Mr. Soriano, binibigyan pa ng pag-asa sa kaligtasan yung Sodoma at Gomora. Wala na ho pag-asang maligtas. Bakit? Nasa impyerno na nga eh. Alam niyo po ba ang impyerno, kumbaga yan ang holding area. Doon lang sila nakahold kasi hindi pa naman yung impyerno ang final. Nagkakaintindihan po ba? Kumbaga, stop over muna yung yung impyerno. Nag-stop over muna yung masasama doon, yung mga hindi sumasampalataya, nagtakwil kay Jesus Christ. Ang impyerno, yung hell, waiting area, holding area. Kasi hindi pa yan ang final destination. Kasi ang final destination, yung dagat-dagatang apoy. Basa, Apokalipsis 20:5. Tingnan niyo po ang nakasulat. Ang mga iba sa mga patay ay hindi nangabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Lahat po ng magiging dapat sa Diyos mabubuhay sa unang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay bago umpisahan ang 1,000 taon ng paghahari ni Jesus Christ. Amen. Yung millennium, lahat ng magiging dapat sa Diyos, dapat silang mabuhay sa unang pagkabuhay na mag-uli bago mag-start ang millennium, yung 1,000 years ng paghahari ni Jesus Christ. Ngayon, after ng millennium, after ng 1,000 years, merong mga patay mabubuhay. Ngayon, yun hubang mga patay na mabubuhay after 1,000 years, may pag-asa pang maligtas. O, puntahan natin sa 20:12 hanggang 15. Tingnan nyo po sundan nyo po. At nakita ko ang mga patay. Nabuhay sila physically, pero patay pa rin sila spiritually. Kaya ang tawag ay mga patay. Pag sinabing patay, hiwalay sa Diyos. Walang relasyon sa Diyos, kaya patay spiritually. Amen. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit,
na nangakatayo sa harapan ng luklukan at nangabuksan ng mga aklat at nabuksan ng ibang aklat na siyang aklat ng buhay at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat ayon sa kanilang mga gawa. Tandaan natin, itong mga patay na ito, nabuhay na mag-uli, physically. Tama po. Saan nanggaling sila? Di po ba sa impyerno? Kaya si Judas Iscariote, after 1,000 years, mabubuhay na mag-uli. Tama po, physically. Mabubuhay na mag-uli physically si Judas Iscariote. Yung mga taga Sodom at Gomorrah, yung mga nagrebelde kay Moises, mabubuhay na mag-uli after 1,000 years. Physically, buhay sila. Pero spiritually, mga patay sila dahil wala silang kaugnayan, wala silang relasyon sa Diyos. Tama po ba? Nanggaling sila sa impyerno. Doon muna sila inihold. Yun ang naging waiting area nila. O ngayon, after 1,000 years, ito po nakita ng Apostol Juan. Yung mga patay, malalaki at maliliit, nakatayo sa harapan ng luklukan, dun po sa Great White Throne. Ano nangyari? Nangabuksan ng mga aklat, nabuksan ng ibang aklat, na siyang aklat ng buhay. Ang mga patay, hinatulan, ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Si Mr. Soriano, pag binasa itong 20:12 ng Apokalipsis, ina-apply sa mga Kristiyano. Sinasama ni Mr. Soriano mga Kristiyano dyan. Mali! Walang Kristiyano dyan. Si Mr. Soriano, para patunayan niya ang kaligtasan, nakabatay sa gawa. 20:12 ng Apokalipsis. Mali! Itong 20:12 ng Apokalipsis, walang Kristiyano dyan. Mga nanggaling sa impyerno, lahat ng yan. Na binuhay na mag-uli physically. Ano ngayon ang nangyari? Tuloy natin ang basa. At ibinigay ng dagat ang mga patay na nasa kanya. At ibinigay ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nasa kanila. Kita po ninyo yung Hades, yung impyerno. Yung lahat ng patay na nasa Hades, ibibigay niya. At sila'y hinatulan, bawat tao ayon sa kanikanyang mga gawa. Tuloy. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Napasin niyo po? Iba yung Hades sa dagat-dagatang apoy. Yung dagat-dagatang apoy, lake of fire. Doon ibubulid ang Hades o impyerno. Amen. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. 15. At kung ang sino man na hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Lahat ng mga patay na hinatulan dyan, mga nanggaling sa impyerno, diretso sa dagat-dagatang apoy. Kaya ano yan isang araw lang yan. Isang araw lang po yung paghuhukom na yan Bakit? Wala nang api-apila dyan. Dahil lahat ng mga haharap sa luklukang maputi, ang pag-uusapan na lang yung grado ng parusa na ihahatol naman sa kanila sa dagat-dagatang apoy. Amen. Amen po ba sa mga kasama natin? Lahat po nung mga haharap sa luklukang maputi, mga sentensyado na sila sa dagat-dagatang apoy. Final judgment na yan, final destination na yan. Tama po ba? Nagkakaintindihan po. Kaya yung turo ni Mr. Soriano, after 1,000 years, may maliligtas pa. Pang mental hospital yun. Si Mr. Soriano talagang nakita ko, bibigyan niya ng pag-asang maligtas yung masasama Kagaya ng mga taga Sodom at Gomorrah. Gusto niyang ipag-abogado yung mga yun. Alam na this. Ayoko ng letrahan. Alam na this kung bakit si Mr. Soriano ganun na lang pinagsisikapang
mag-abogado sa mga taga-Sodom at Gomora. Na may pag-asa pa silang maligtas. Kasi si Mr. Soriano, pag na-absuelto yung mga taga-Sodom at Gomora, absuelto na rin siya. Ganun lang naman yun eh. Makikinabang si Mr. Soriano pagka yung mga taga-Sodom at Gomora ay na-absuelto. Matatangay na siya ron, damay na siya ron. Kaya naintindihan ko si Mr. Soriano, kaya ganyan ang kanyang pagsisikap na yung mga taga-Sodom at Gomora maabswelto. Pero pagdating sa akin, naku, walang gatol pag nagsalita. Yang Willie Santiago na yan, walang pag-asang maligtas yan. Hindi ba talaga magtatawa ka na lang? Bakit pagdating sa akin si Mr. Soriano, ganun na lang mag-decree? Ganun na lang niya tiyakin na ako'y walang kaligtasan. Pero yung mga taga-Sodom at Gomora, ay may pag-asa pong maligtas. Ngayon, yung dagat-dagatang apoy, mga magulang at mga kaibigan, diyan po dadalhin yung mga masasama, yung mga nagtakwil kay Jesus Christ, na mga nanggaling na rin sa impyerno. Ngayon, sa Biblia, para kanino ba talaga yung dagat-dagatang apoy na yan? Talaga bang inihanda ng Diyos yan para sa mga tao, para sila maparusahan? Basa, huling talata po. Mateo 25:41. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yun po palang dagat-dagatang apoy na walang hanggan. Hindi pala yan nilikha ng Diyos at inilaan para sa mga tao. Para kanino talaga yan? Yan po'y para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Pero bakit may mga tao po na dyan po mapupunta? Dyan sila dadalhin. Bakit po? Kasi itong mga taong ito, mas pinili po nila si Satanas, ang dyablo, kaysa sa Panginoong Diyos. Mas naniwala sila kay Satanas, sa dyablo, kaysa sa Panginoong Diyos. Ang tinangkilik nila, ang dyablo, tinakwil nila ang Diyos, tinakwil nila si Jesus Christ. Kaya, kung si Satanas, ang dyablo, yung mga fallen angels, ay paparusahan sa dagat-dagatang apoy, itong mga taong ito. Dahil sila po ay sumunod kay Satanas, kumampi kay Satanas, dun din sila mapaparusahan sa dagat-dagatang apoy. Amen. Amen po ba? Hindi po nilikha ng Diyos ang impyerno kahit ang dagat-dagatang apoy para ang tao po'y parusahan dyan. Kaya lang mapupunta ang tao sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, dahil mismo yung tao na ang pumili nun. Yung free will niya, ginamit niya para itakwil ang Diyos at piliin si Satanas. Maliwanag po ba yan? Naintindihan po ba yan? Walang sino mang tao na pwedeng makapanumbat sa Diyos. Sisihin ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman inihanda ng Diyos ang impyerno, ang dagat-dagatang apoy para sa tao Kaya lang naman nagkaroon yan kasi may mga tao talaga na tinakwil na ang Diyos, ayaw sa Diyos, mas gusto kay Satanas. Di ba sabi ng Panginoong Hesus, kayo'y sa inyong amang dyablo, ang mga nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Ayaw nilang maging mga anak ng Diyos di po ba, ang Diyos naman inopen naman niya. Welcome naman po ang sino man para maging anak niya. Ano po ba ang kailangan lang gawin para maging anak ng Diyos? Juan 1:12-13. Ano po yun? Sampalatayanan, tanggapin si Jesus Christ para ikaw ay maging anak ng Diyos. Amen! Ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging
mga anak ng Diyos sa makatwid bagay, ang mga nagsihisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya, yung mga nanonood sa ating Bible program, gusto po ninyong maging anak ng Diyos. Itakwil niyo po si Satanas at tanggapin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen! Kasi pag ginawa natin yan, mawawala na po tayo sa poder ni Satanas. Hindi na po si Satanas ang ating ama. Ang ating magiging ama na, ang Diyos Ama sa langit, sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa Panginoong Hesukristo. Amen! Nagkakaintindihan po ba? Pag tayo po'y mga anak na po ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ, hindi ka na destinado sa impyerno. Ikaw po ay destinado na sa langit. Amen! Sa paraiso. At sa susunod po nating mga paksang darating, pag-aralan natin, ano ba yung langit? Ano ba yung paraiso? Interesado po ba kayo dyan? Ano-ano ba yung nasa langit na paraiso? Maganda ba ron sa paraiso? Hindi ba tayo makakaramdam ng pagkabagot? Yung tayo maiinip? Kasi si Mr. Soriano, nung araw pa niya sinasabi, ano kaya sa langit? Kanta-kanta, awit-awit. Hindi kaya nakakainip doon? Ganun si Mr. Soriano nung kami magkasama. Walang hanggan na ika yun, Willie. Ang nababase, aawit-awit lang. Sabi ko, di pag-aralan na lang natin sa mga darating na mga pagkakatipon natin. Talakayin naman natin yung langit na paraiso kasi nauna ko nang talakayin yung impyerno yung dagat-dagatang apoy, mga pahirap, parusa. O yung langit naman ang pag-usapan natin. Ano ba yung langit? Ano ba yung paraiso? May hayop ba doon? Meron bang mga animal sa heaven? Meron bang pagkain sa heaven? Meron bang mga bagay na physical, bagay na material sa heaven? Yan ang ating mga tatalakayin sa mga darating na araw. Kaya pinag-aanyaya ko po yung mga magandang paksa na yan. Samantala, ngayong gabi, wala po bang may prayer request dyan? Parang wala akong nakitang prayer request ngayong gabi. Parang mas gusto nilang makinig lang dito sa ating tinalakay. Sige po, bago po tayo tuluyang magwakas sa ating programa, inaanyayahan ko na lang po ang lahat ng narito na sumabay dito po sa ating bibigkasin na pagtatapos, pagka tayo nagtatapos ng ating Bible program, yung ating binabanggit na sa pangalan ni Jesus at sa dugo ni Jesus. Bigkasin po natin, sabihin po natin ito ng may pananampalataya at makikita natin, mararanasan po natin yung mga himala, mga pagpapagaling, pagpapasagana ng Panginoong Jesus. Sige po, sumabay po kayo sa pagtataas ng kamay. Sa bilang ko pong 3, 1, 2, 3. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay pinagpala. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay malusog at masigla. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay masagana. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay pinagpala. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay malusog at masigla. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay masagana. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay pinagpala. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay malusog at masigla. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ako ay masagana. Salamat, Panginoong Jesus. Amen. Okay po, sa lahat ng ating mga nakasama ngayong gabi sa ating Bible program, baunin po natin ang mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi po sa ating lahat.